Okay. Welcome back to Tambayan. Medyo matagal kami napahinga. I think ang main reason is medyo puro failed recordings ang nangyari. Meron kaming isang recording na marami kaming magbabarkada, magkakatambay. And then meron kaming reaction video last week sana ng Pacquiao-Ugas fight. Kaya lang Di pala pwede. nakakapagod maglinis ng copyright strike. So, inabandon na namin yung idea. Hindi ko alam Anyway. Mahirap pala ng ano. Hindi ko alam yung, di ba yung pinag-usapan natin habang nung ginagawa ko nga. Yung mga ibang reaction video sa YouTube no? Pwede. Bine-blur nila tsaka pinopost nila. So, kailangan chop-chopin mo. Yeah, Anyway. Binlur ko na siya pero yung chop na I think kailangan kong gawin yun kasi isang mahaba So, sayang. Ganda pa naman yung sa bagay, talo naman. Talo naman. So, okay lang din siguro. Parang, sayang kung yun yung last fight ni Manny, no? Oo nga. Pero pwede siguro i-up ko rin siguro yun somewhere na hindi masyadong sa strikes para lang at least for sa ating dalawa. Well, originally ang plano is mag-react tayo in the same room. Kaya lang lockdown pa rin ang Australia, under strict lockdown. So oo nga So kamusta ba? Ano na bang mental well-being mo pagdating dyan sa lockdown na yun? Wala, iba na yung aking ngayon. Nanonood na ako ng mga Tagalog movies. Pag nanonood na ako ng Tagalog movies, iba na ang mental state ko. Medyo mahirap. Medyo, hindi ko alam In some instances, parang okay lang na ma-lockdown ka siguro sa Australia because at least well taken care of and all of that stuff. Meron ka kahit papaano, hindi ka nagsastruggle na tsaka yun nga, meron naman kaming trabaho. Yung trabaho naman namin hindi masyadong apektado. Pero from a standpoint na I think ito yung pinakamatagal nating nakakulong Pinakamatagal nating strict. Yeah. Ito yung pinakamatagal na strict lockdown. I think last year nag-lockdown din pero hindi ganito. Hindi yung 5 kilometer radius, yung alam mo yun. Oo. Dati di ba pwedeng mag-limit ng visitor kahit papano, pwedeng 2 families in one house, parang gano'n. Ngayon talagang sobrang higpit. Ikaw, kumusta naman ang mo dyan? Kaya mo pa? Okay lang naman. Parang sa akin hindi ako masyado apektado kasi talagang homebody ako and mas gusto ko na nasa bahay lang talaga. Ang issue is yung mga bata kasi dumating na kami sa point na alam mo yun, palagi ka ring lalabas para dun sa mga bata, magbiyahe somewhere. Kung ako lang, okay lang ako. Pero yung mga bata medyo nahihirapan. Lalo si Dylan. Kasi so ano kayo yung area nyo, area of concern, so hindi rin kayo pwedeng magtagal sa labas no? Hindi naman, pwede naman. Wala namang limit. Pero kailangan naka-mask kaya unless nag-exercise ka. So pag tumatakbo ko, hindi kailangan ng mask. Kanina umaga, kami, naglakad-lakad din kami, pamilya. Pero, ayun nga, sana matapos na kasi baligtad mo naman kami naman mahilig naman kami lumabas So, yeah, yun nga. On a normal situation, yung normal day na walang problema, usually wala kami talaga sa bahay. Mostly nasa labas kami. Kung hindi man dito sa Sydney, outside, lumalabas kami sa trabaho, tsaka sa bakasyon, so medyo camping. Ako medyo dumating na ako dun sa point wherein parang medyo nanghihinayang na ako dun sa panahon. Kasi kami ni Pat, kami na every year talaga gusto naming makakita ng kunyari ibang lugar, something like that. So parang reward namin sa sarili namin. Tapos ngayon, 2 taon, parang feeling namin
nakakapanghinayang. Yung isang araw nga, titingnan namin yung, alam mo yung, meron ka bang Google timeline, yung mga para mga pinuntahan mo? Kung saan ka pumunta. Oo. Ng konti. Nakaka-effect ng konti kasi nga, yung... Nasa isang spot ka lang. Nung tinignan nga namin, parang nandito lang kami sa paikot parang in the past few months, parang ganun. So, yun yung sa akin. Medyo dumadating na ako sa point na parang tapos parang medyo nawawala na ako ng masyadong pakialam doon sa mga announcement. Kasi parang ina-expect ko na parang hindi. Parang ganun. So, hindi rin siguro maganda. Alam mo na yun. Yeah, pero I think talagang ang way out na lang natin is vaccination talaga. And yun na rin yung pinupush ng government talaga natin na yun nga, kailangan at least 70% of the population is vaccinated. Medyo masaya ako dun sa huling announcement ng national government wherein yun yung sinasabi ko sa iyo, parang medyo meron ng plano. Alam mo yun? Parang may targets na. Parang, yun nga, 70 to 80% vaccination dapat. We're going to open up, etc. etc. Parang at least medyo feasible sa utak na ako parang feasible sa utak ko kung ano yung kailangan gawin at saka kung ano yung mga markers. So, medyo dati kasi ang problema ko, di ba, nag-usap nga tayo before. Ang problema ko parang nakukulangan nga ako doon sa long-term plan ng government. Masaya doon sa ibang parts pero doon sa ibang mga parte medyo parang ano ba nangyayari sa inyo? Parang get yourself together. Parang yun yung reaction ko. I think ang issue kasi talaga siguro lang is yung communication ng government. Parang yung sinabi mo nga daily ganon. Pero hindi naman siguro wala silang plano or hindi nila iniisip kung ano yung long-term plans nila. Parang hindi lang nila kino-communicate sa tao. Which is, yeah, I understand kung ba't napufrustrate yung karamihan sa atin. No? Pero, yun nga. Ang medyo, ang ano ko lang talaga is, parang napapansin ko lang in the general population. Kaya hindi nag-work, parang yun nga, yung we should all pull on the same side. Parang on the same direction. Parang dumating na tayo, nasa age tayo ngayon kasi na parang lahat expert na or parang lahat merong better solution which is and I'm not saying hindi totoo yun. I'm not saying merong nawalang mga expert or mas nakakaalam kung ano yung tamang gawin. But I think ang lacking sa society natin ngayon is yung hindi mo naman talaga makukuha lahat yung tamang decision or tamang idea sa government. Hindi mo naman talaga may expect yun. Pero ang pwede nating i-expect is yun nga, if we try going the same direction, at least try doing that, then baka mag-work. Diba? Which is yung mga rally natin previously na yung rally na iba-iba yung message. Na ano ba talaga, hindi totoo yung COVID, merong nawalan ng trabaho. So, kawawa naman yung naisip mo, kawawa yung mga nawawala ng trabaho or totoong nahihirapan na nagpo-protest. Kasi nga, natatabunan ba ng mga idiots na ang idea is wala namang COVID talaga or your conspiracy theories. It's my choice, it's my freedom. Yung mga ganun ba? Na wala namang sense, na sana ang nangingibabaw na idea is yung tulungan yung mga nahihirapan. Kaya lang hindi ganun kasi yung nangyayari din dun sa mga protest. I think na-highlight yung mga generally kasi pag mga ganyan mga protest, talagang halo-halo na yan Parang sa sobrang dami ng tao, iba-ibang, masyadong diverse yung at saka iba-iba ng levels yung extremity ng mga tao sa mga ganyang klaseng protest. May mga parang nakikisama because parang nahihirapan nga lang sila. Tapos merong on the other end of the spectrum talaga yung mga conspiracy theories na parang, all that stuff. So, medyo mahirap magtumimbang sa ganyan. Medyo ang naiinis lang ako, yun nga, yung parang ayoko kasing open-minded ako pagdating sa ganito. So, ang baseline ko is para feeling ko hindi panahon para mag-rally. Okay? So, yun yung baseline ko. Pero, I think
from, the standpoint of government and local governments and stuff like that, I guess kapag nagrarally na yung mga tao, I think there is yun yung parang na meron ng, I think may problema na kailangan kayong tingnan. Kasi once na nagpunta na sa kalsada yung mga tao, medyo, at saka yung mga yan, hindi naman talaga aktivista mga normal na mga tao Alam mo yon. Pag yung mga aktivista lang, yung mga lahat gustong i-complain, para sa akin, parang, ganun. Pero yung mga pag normal na mga tao na yung mga nandyan, medyo kailangan mo na siguro pakinggan ng konti. Kasi wag mo siyang isama dun sa bucket ng mga tanga. Kasi parang ganun minsan naiinis din ako sa ganung klaseng point of view ng government na parang may isang ano ba pangalan si Hazard ba? Ano pa pangalan nung si Health? Tandaan. Parang si Mr. Health sabi niya ganun. Health parang hazard, sinabi din nung police chief parang morons. Parang hindi naman lahat siguro dun morons. I mean, mix. Hindi natin alam ang percentage ng morons sa hindi morons. Pero, well, I think given dun sa mga nakikita natin sa social media and nakikita natin in general nga sa society natin. And I'm not saying it's all morons. Pero feeling ko majority rin. Yun din yung mga vocal minorities na naririnig mo sa social media na kung ano-ano yung sinasabi. Na hindi naman lahat ganun yung thought process or ganun yung nararamdaman at that point in time. Hindi naman pare-pareho ng sentiment. Nagkataon lang talaga na meron. Feeling ko may anarchist group na alam mo yun. Palaging meron ganun akin, sa isang malaking grupo na ganun palaging may mga extremist Well, ang tingin ko nag-start kasi nun mga extremist talaga. Feeling ko lang. Tapos biglang na parang na-encourage or na-empower yung mga medyo hindi naman usually makikisama sa mga ganyan pero parang nahihirapan din, parang sama na nga ako rito. Nabuburyong na rin sa bahay o iba na rin yung mental well-being nila. So, I think ganun yung nangyari doon. Anong tingin mo sa, kasi right now parang internationally medyo nakikita mo yung mga feedback ng mga yung international community pagdating sa Australia, yung parang medyo overreaction daw itong mga ginagawa natin dito. Police state or mga ganun. Well, sa akin hindi. Parang hina-highlight lang nila yung mga balitang pinapakita natin, yung napakaliit na percentage ng talaga namang, alam mo yun, na hindi sumusunod sa rules or hindi sumusunod sa lockdown rules. So, I think syempre para sa akin hindi warranted yung iniisip ng international community na naging police state na tayo or grabe naman ang Australia, ganito kahigpit, tapos ang konti lang naman ang cases nila. Para sa akin, hindi lang yun. Parang, alam mo na, sensationalized na news. Pero hindi naman talaga ako nag-agree. Ikaw ba? Ano bang perception mo dyan? Gitna. Palagi naman akong gitna sa ganyan. Oo at hindi. Parang, in some cases, parang may katwiran ka. Kasi gano'n naman ang media palagi. Yun ang intindi ko hindi ako masyadong hindi naman sa nagpapaniwala, pero parang gusto ko palaging may spectrum yung news ko. Hindi ako palagi sa isang sa isang media corporation lang nakikinig. Pero yun nga ang trabaho talaga ng media is for them para talaga kumita, talagang kailangan mo magkaroon ng konting chaos So yung chaos ang nagbibigay ng mechanism doon sa part na yun. So at on the other end naman, naisip ko rin na parang if I look at numbers, talagang meron din namang point na parang medyo OA naman yata ang Australia. Parang sinanong ko si Pat kanina sabi kasi ni Pat parang 800 something or 1,000 something. 1,200 niya. Tapos sige, pero I think para sa akin parang okay, gusto mo mag-focus sa 1,000. Okay, sige, pero ano ba yung talon from the day before? Diba? 800. So parang okay, ang talon is parang less than 100 people na dagdag. O sige, parang pag yun ang tinitingnan ko and tinitingnan ko yung numbers, para din yun naisip ko na parang sobra naman yata yung ila-lockdown mo yung buong state para
just because of, a few people. Parang yun yung sa akin. Sa akin, And dito tayo medyo nagkakaroon tayo ng rito. Medyo deviation tayo sa dito. Pero sa akin kasi projection yun eh. Maalala mo yung start ng lockdown, ang nagpapanik tayo sa around 10s. And then, alam mo yun, na ganun yung nangyayari, na nag-LGA lockdown na tayo or kasi nga, Delta. Tapos, ang opinion ko pa is masyadong ang late na yung lockdown at that point in time. Tapos, andito na tayo sa point na thousands na yung nakikita natin. Which I think is, it could have been much worse kung pinabayaan lang natin. I think bigyan natin ng credit yung government dun sa mga lockdown attempts na ginawa nila. Dahil kung hindi, sa tingin ko, mas malala yung situation natin yun and mas mahihirapan tayong makalabas. Yun. I mean, ngayon nga, nahihirapan na tayo, di ba? Na matapos yung lockdown. Kasi I think yung model din natin is yung model natin last year eh. Na wherein allowed tayong gumalaw eh. Nakakapagbiyahe tayo noon. May basic rules tayo around social distancing and all sort of thing. Pero maluwag eh. Niluwagan lang din ng government eh. So, I think ngayon na ganito yung nangyayari, ganito yung nakikita natin. Para sa akin, projection yun eh. Numbers game yan eh. Pag tumagal, ano ba yung damage na mangyayari? So, yung hindi mo naman masasabi. Kung hindi ka kikilos, hindi mo rin naman masasabi down the line. It's you know what I mean? Yung decision na yun is around that. Ito yung mahirap na part dito sa pandemic na to eh. Kasi, number one, dalawang taon nangyari, di ba? Mag-going 2 years na siya. Tapos, di ba yung mga scientists, mga ganyan, meron talaga silang model na sinusundan eh. Para maano nila, di ba? Marang sinisimulate nila. Okay, pag ganito, anong mangyayari, gaano kalaki ang spread, etc. Parang yung modeling na ginagamit, parang feeling ko hindi pa rin naman ganun ka-efficient. Accurate. Kasi kunyari, yung ibang bansa, ganun din naman ang ginawa, nag-lockdown. Hindi rin naman nila na-control. Tas may mga ibang bansa wherein, kunyari Philippines, ilan ng Philippines? Definitely hindi kinokontrol ng Pilipinas yan. Maraming lockdown. Maraming ang lockdown levels ang Philippines eh. Oo, pero yung sa kanila 20,000 cases a day, yung mga ganyan. Tapos alam ko Delta na rin sila ngayon eh, hindi na rin sila yung original blend. Delta na rin sila, 'di ba? Yeah. So kung compare mo yun, ano ba yung tinitingnan natin? Kaya hindi nag-work yung model kasi ibang strain na siya eh. Ang problema is hindi natin makontrol yung spread nitong bagong ang Delta eh. Tsaka even kahit hindi Delta eh, kung imagine mo last year, iba naman yung model natin last year eh. Lagi nga sinasabi parang 'di ba tayo around the world, parang Australia and New Zealand is medyo isolated. Medyo nakalusot tayo and hindi tayo ganun kahigpit. Kung imagine mo yung higpit natin ngayon, yun yung higpit ng ibang countries last year. And hindi natin na-experience yun. Whereas na-experience natin ngayon. Kaya merong ganitong klaseng lockdown sa atin ngayon. Yung sa... Okay, let's discuss numbers game now. So, I think that napag-usapan natin to before eh. Ano ba sa'yo ano ba yung comfortable na number ka na, di ba sinabi ni ScoMo yan eh, nung niya, di ba? 70 to 80 vaccinated. Na vaccinated, 70%. Fully vaccinated. Once you reach that number, you open up. Dose. Okay? So, ikaw, ano bang opinion mo dun? Well, obviously, may model sila nun. Kung ano yung mangyayari kung 70% na vaccination. I think ang magiging mistake nun is parang pag hindi pa rin pala ganun ka-effective after 70%, ano yung next step? Kasi nga, di ba, sinasabi nila, para sa Delta, at least kailangan mo 3 shots eh. Na Pfizer nga eh, di ba? Para meron kang higher chance na hindi mo makontract. Well, sa tingin ko, kapag hindi nangyari yon, dahil yung 70% natin is double shots lang eh.
So, magkakaroon sila ng problema dyan. I agree na 70% is good to open up. Pero pag hindi, pero may possibility na hindi mag-work, I think. Sa akin. And dapat ngayon pa lang kino-communicate na nila yun. Dapat ngayon pa lang at least piniprep na nila yung mga tao na 70% ito. But, pag ganito yung nangyari or ganito yung naging situation natin after opening up, let's say a month or two, na naging out of control pa rin dahil hindi ganun ka-effective yung vaccine, we might have to go on a lockdown again. Dapat ganun yung ano nila. I'm not sure, pero I guess kailangan lang din talaga na samahan mo talaga ng preparasyon lahat eh. Like, for example, if you're gonna open up ng 70-80%, ang understanding ko, open up internationally yun eh. Yun yung understanding ko. So, doon sa ano na yun. So, if you are going to open up internationally, lalabas at saka papasok yung mga Australians or other nationalities dito. Kasi yun nga, you really have, hindi mo rin parang mahirap din naman talagang mag-lockdown ka ng another year. Just imagine yung effect nun doon sa, in terms of yung finances ng Australia, etc. No? Maraming economies of course, ang maapektuhan. Yeah. So, ang sa akin is, if they can't, they have to deal with yung standards muna. For example, ano bang ibig sabihin ng out of control? That's number one. Ano ba yung itsura ng out of control? Ano ba yung number what are the numbers that you are going to look at pagdating ng lockdown? Like for example, okay, are we going to tolerate 1,000 people na infected? Or are we going to look at infected? Or are we going to look at death? Parang ganon, di ba? Kasi for the past 2 months ng lockdown tayo, ang feeling ko parang there's a lot of concentration talaga doon sa infection eh. Pero yung sa death na part, may 1, 2, may 10. Pero considering na sa ibang, yun nga yung sa akin is parang considering doon sa ibang bansa na ang death rate masyadong mataas dito sa Australia, in a way, yung ating hospitals at saka yung mga health, infrastructure natin, kaya pa natin yan i-handle right now. Well, we don't know. We don't know kung hanggang saan, di ba? Yun, well, hindi naman tayo, wala tayo dun sa industry na yun. So, hindi natin alam kung hanggang anong capacity ng hospitals natin. Ano ba yung komportableng number ka na mamatay? Hindi ko, ang sa akin, sa mamatay, doon muna tayo sa magkasakit. Doon muna tayo sa magkasakit. Kasi sa number of infected, syempre, ang mangyayari niyan is pwede mong i-extract gaano kalaki yung possible deaths out of that. Okay. So, i-compartmentalize kaya walang sense na mag-focus ka sa deaths eh. Pwede mo namang kuhanin yung percentage or at least assumption ng percentage of number of deaths based dun sa number of infections. Para sa akin kasi yung talagang death rate ang gusto kong mas maging number eh. Okay, so dito sa conversation natin na part na to, yun yung point of view ko. Kasi infection rate, meron ding sub yun eh na parang alin din yung critical. Kasi there's a lot of people na infected pero hindi nila kailangan pumunta ng ospital, hindi nila kailangan magano. Well, ang tanong ko diyan statistically, paano mo rin i-determine yung death rate based off of that? Kasi hindi mo naman masasabi talaga kung kailangan mo ng baseline. And ang hindi ka pwedeng dumiretso lang na ang calculation mo is death rate. 'Di ba? O gaano karami yung mamamatay. Kailangan meron kang pagkukuhanan na numbers which is infection rate. So, hindi pwedeng death rate ang basis mo palagi. Kailangan talaga na infection rate kasi yun yung nagli-lead to death eh. So, paano mo kukuhanin yung number of deaths kung hindi mo kontrolado yung number of infections? I disagree na yung infection rate ang nagdedetermine ng death rate. Just because yung infection rate natin up and down. Yung death rate mo hindi nagiging thousands, hindi nagiging Pero saan mo kinukuha yung death rate? Hindi nga. So syempre yung death rate galing sa may mga sakit. Yeah, diba? Number of infections. Pero kahit yung death rate mismo, meron para sa akin, may subdivision din yun eh. Kaya ang problema ko sa announcement is always parang
parang feeling ko naka-chunk into death, COVID death. Merong mga COVID Hindi death naman nila because ginagamit na COVID death eh. Di ba puro infection din yung focus nila? hindi Binabanggit nila na may Oo. binabanggit nila na may namamatay. Pero ang concern is number of infections tsaka number of infected in the community. Pero yun nga yung point ko. I think para sa akin, I think mali, hindi naman mali, pero parang there's so much focus on infection rate. Samantalang yung infection rate na yon, ilan percentage dun sa, for example, 1,000 people infected, di ba? 1,000 people infected at the moment. Ilan dun yung nasa ICU na kailangan mo mag-hospital? Di ba? Well, Kung hindi mo 200 lang yun, kung 200 lang dun, di mas maliit na naman yung subset ng ilan dun sa 200 na nasa ICU ang merong pre-existing condition. For example, may mga, may I think mga, may kulang ka dyan eh. Hindi may kulang ka dyan eh. Kasi Sige. yung sinasabi mo is yung number sa ICU, number ng critical state. Naintindihan ko yung sinasabi mo. Parang may chunk ng number of infections na critical state, which yung critical state, yun yung magle-lead sa death, and then yun yung gusto mong numbers. The problem is, ganun pa rin yun eh. Palaging magbabubble up pa rin yun eh, or trickle down effect pa rin yun eh. Hindi mo rin makukuha yung critical rate kung wala kang number of infections eh. So hindi ka talaga pwedeng mag-shortcut eh. Ang starting point mo palagi is yung infection count. Hindi mo makukuha yung number of critical state dun sa mga may sakit na yon kung hindi mo alam yung baseline number, which is infection rate. Kailangan mo talaga mag-start ng infection rate. Hindi ka pwedeng mag-jump to death rate, hindi ka pwedeng mag-jump to critical. Kasi hindi mo alam gaano karami dun sa infection na yon is going to be critical. And then pag naging critical, gaano karami rin yung would lead to death. Alam mo yun? So hindi mo talaga pwedeng gawin yun. Kailangan mo talaga mag-focus sa infection rate. Kasi dun mo may extrapolate yung tamang data sa number of critical rates down to number that would lead to death. If we just keep on looking at the infection rate, ang kada isang state, for example, in Australia, they have different thresholds. Like for example, ang New South Wales, hindi tayo masyadong very loose nga ang New South Wales eh. Sa lahat ng state, tayo yung pinaka-loose. Pagdating sa, kunyari sa Melbourne, may 10 taong nagkasakit, state lockdown agad sila. So parang from that perspective, iba-iba. So, ang mangyayari nun is, parang, ang tanong is, ano yung number ng infection rate? 0 ba? I think, ang namimiss mo dun is yung gaano katagal yung lockdown. Kasi ginagamit nila yung lockdown din as prevention eh. Iniisip mo kagad is, lockdown is long-term lockdown, parang New South Wales. Kung nag-lockdown ng Melbourne or kung nag-lockdown ng ibang state, nagla-lockdown sila early to contain. Ganun kasi yung ginawa rin ng Brisbane, ganun din yung ginawa ng Queensland, di ba? Nagkakaroon sila ng snap 3-day lockdown and then lalabas sila out of the 3-day lockdown or the 4-day lockdown, which is hindi natin ginawa sa New South Wales. So, hindi yun yung number of infection, may 10 ganito, nag-lockdown kagad sila. Yes, nag-lockdown sila to prevent at a short period of time. What I mean is yung threshold din masyado maliit for them to make the moves. Like for example, for Victoria, mas maliit yung kanilang threshold. So what I'm trying to say is, ako in the first place, hindi ako totally in sa lockdowns eh. Parang once you reach the 70-80%, okay, balik tayo dun sa natin. Ang premise kasi natin 70 to 80% vaccination rate eh. Okay, once you reach that one, ibig sabihin, kung mag-o-open ka, ang sinasabi ng state government, hindi na kasing yung lockdown na mangyayari. Hindi na ganito. Kasi kailangan lang nila, papaandarin nila. Ititreat nila as a normal, parang kunyari, parang flu. Yung flu season or something. Kasi sa flu season, may mga mamatay din naman eh. So yun yung entire point ko. Ang point ko is, ano threshold mo? Kasi kung ang threshold mo is parang pag 10 tao, mini lockdown na naman, hindi rin tayo makakausad nun. Wala kang momentum na mag-gain back doon sa ganong klaseng ano. So, I think maganda yung tanong mo kanina eh. Ang tanong mo is, ano yung number na okay lang sa'yo mamatay? Kasi at the end of the day, yun naman ang di ba? Yun naman yung tinitingnan ng government eh. Yeah, well, I think masyado mong tinitignan yung mga past actions din eh. Or siguro masyado ka lang na, alam mo yun, na frustrate talaga. Pero I think
after nung 70%, ang ina-assume mo kasi is babalik sila sa ganong actions eh. Wala pa naman tayo rin sa ganon eh. Wala pa tayo dun sa situation na yun eh. So we can't say at the moment kung ganun yung nakikita mong mga action sa kanila. Ang understanding ko is yun nga, it's to contain at least, and then hindi naman sila nagla-lockdown ng matagalan. I mean, ganun yung nangyari in the past few weeks, and yung point of view ko dun sa past few weeks na yon is to contain. Alam mo yon? And then medyo mini-merge mo ng konti yung nga pag 70%, ano yung mangyayari? Ganun pa rin ba yung ginagawa nila na action? Ako na rin magkasabi sa'yo na hopefully hindi ganun yung gawin nila. That was the whole dapat point. naman talagang hindi. That was the whole point na magkaroon tayo ng 70% na vaccination rate, 'di ba? Yun lang naman yung sinasabi ko. Dinidepend ko lang yung kung ano man yung action nila previously, dinidepend ko yung idea na it's a short lockdown to contain. Ngayon, kung gagawin nila yan after 70% vaccination, then I don't agree with that as well. Definitely yung masyado tayong naging relax last year. I guess. Yeah. Yun yung sinasabi ng Pat, parang na-miss ng government yung opportunity na yung lahat ng tao nagpapanik That's the best time na parang okay, everyone get vaccinated, walang reklamo yung mga tao niyan because everyone's panicking. Tapos parang after 6 months na figure out ng mga tao, hindi naman pala, it's not that bad. Balik na tayo sa normal life natin. Dapat pinush nila talaga yung vaccination. Yun yung mali ng government talaga. Vaccination. Yung sa lockdowns naman, parang ang hirap din nung parang in and out of lockdowns, parang hindi ka rin ito yun, parang isang post ko dahil sa socials ko, sabi kong ganun, parang hindi ko alam parang the irony of the thing is, you're trying to lock yourself in a cave just to survive. Para sa akin, parang this is not, yung quality of life masyado mababa. Parang naghihintay na lang tayo, maging 60 tayo para abutin tayo ng COVID. Parang sometimes nandun na ako sa ganong state. Alam mo yun, parang I think yun yung mental well-being na issue I think. Yeah. Imposible naman na mag-lockdown tayo for the rest of our lives, di ba? I think. Kaya lang hindi mo rin maalis na yung ibang tao ganun yung mapipil. Masyado kang high sa government Hindi ako high sa government. Hindi rin ako nag-agree sa karamihan ng ginagawa nila. Pero I think I'm not pretending that I know more. Kasi nga lagi ko sinasabi sa'yo, meron silang information that we don't have. Kung meron mang mistake ang government is hindi nila kino-communicate ng tama yung information na meron sila. Alam mo yun? So, make balance kasi of course the people in the government are just people. May balance din na kailangan kang sige. Bibigyan kita ng ibang perspective, di ba? Ibang point of view dyan. Ikaw nagpapatakbo ka ng company. Papatakbo kayo ni Pat ng company. And then merong outsider or meron kang isang empleyado na hindi masaya sa mga decision mo pero hindi niya sinasabi. Siyempre iba yung stance mo kasi iba yung point of view mo being in that position that you're running that company. And then yung someone na employee mo na hindi mo naman masyadong, let's say hindi mo siya napapansin, meron kang employee ron, unhappy siya, na meron din namang sense yung sinasabi niya. Meron din siyang criticism na valid. 'Di ba? Pero syempre hindi niya makita kung ano yung reason why you're making those choices. 'Di ba? So sa akin ganun ko tinitignan yung mga bagay-bagay. Nagigets ko yung point mo. Pero ito naman yung counter argument ko diyan. Ang counter argument ko niyan is siguro anything that involves the employees most of the time most of the time mali kami. Puro sa amin assumptions about it Pero kunyari about business decisions, of course I know that I have more knowledge than employees. Than the employee. Diba? Yeah. Pero kunyari iba-iba rin. Like for example, pagdating sa employee benefits and stuff like that, I can think na parang baka gusto nila ng ganito. Tapos parang ang reaction ng tao parang ba't hindi sila masaya? So that's the time that I talk to, yung mas bababang mga tao, parang ano ba nangyari? Mas gusto mo ba to? Mas importante ba sa'yo to?
I think yun lang yung balance ng government eh. Parang of course meron silang mga classified information na hindi natin alam, di ba? Like for example, pero ito palang coronavirus is something, di ba? Pero kunyari, yung part na normal people running their own business. Of course, I beg to disagree na ang government has more knowledge than these people na nagrarun ng business nila. In some instances, mas maraming alam yung mga tao na to how to run the smaller business kaysa yung mga nakaupo doon sa trono, 'di ba? Kasi very top level lang din sila eh. So, I pero agree, hierarchy yan, 'di ba? Oo. Kasi merong levels of government eh. Then kailangan mong idaan muna doon sa closest level of government ang kailangan mag-ayos na. Which is yung sinabi ko sa inyo. Criticize nasa top. Parang kung halimbawa may problema yung isang employee mo, sino ba yung direct report niya? Pwede bang kausapin niya muna yon bago kausapin pataas? And then government works on obviously a much larger scale than companies, di ba? So mas mahirap yung situation nila. Napapansin ko yan ngayon, kahit hindi dito sa Australia, kahit sa US, sa Pilipinas, no? Parang tama yung sinabi mo na yan eh. I guess parang nag-skip na tayo ng levels eh. Palaging federal government yung kailangan magdesisyon ng maliliit na bagay. I don't agree. I really don't agree on that part. Kahit sa US, parang pag may mali, parang palaging presidente, parang ang layo nung pagitan. Exactly. Pag namatay ang leader na yan, at the end of the day, kung meron kang effective na local government, hindi ka masyadong apektado. And then kung mapapansin mo, nawala na sa atin yung hierarchy na yun. Kinikriticize natin lagi is yung state premier. Kinikriticize natin is yung prime minister. Paano yung local government? Sabihin ng local government, ganito yung command sa kanila. But then, sila yung representation mo eh. Sila dapat yung, it's their battle. Not yours, di ba? Napapansin ko nga rin yan eh. Parang, like, hindi naman tanong ko sa'yo, di ba? Parang, siguro yun nga rin ang issue. Parang non-existent ang local, yung parang local form of government. Like dito, parang, ikaw ba nakausap mo na minsan yung, nagpatawag na ba minsan ng town hall meeting, councilor or, yung local PM? Parang walang ganon, di ba? Wala. Parang ano ba itong mga to ginagawa nitong mga to? Parang nakikinig lang sila sa kung ano rin yung bigay ng state. Ako ang point of view ko pa rin sa pag-handle ng pandemic, ever since nung una, it should have been a smaller community approach kesa yung parang statewide, nationwide kind of thing. Sa Southwest na nangyari na issue na hindi nila makontrol yung mga tao, 'di ba? Ang tanong ko doon is parang kasi hindi rin naman na ni Gladys lahat yun eh. Hindi rin naman niya kayang tutukan yun lahat. Parang sa akin parang if it was a smaller community na parang yung mismo mga community leaders nila yung alam mo yun, yung parang nag-aano sa tao, kayo lumabas o parang hindi nyo naiintindihan yung English. Ito yung Tagalog version ng sinasabi nila. Okay, parang gano'n. Diba? Alam mo yung mga dati, sa Pilipinas parang ganyan, di ba? Yung mga barangay, di ba? Parang yung barangay yung bahala silang mag-manage ng tao nila o mag-curfew sila para hindi ang nangyayari ngayon may sentimiento yung sentimiento ng tao iisa. Kung nasa regional Australia ako, anong pakialam ko sa nangyayari sa Southwest Sydney? Kung ayaw nilang makinig, bakit ako yung nagsasuffer na 'di ba yung business ko nakasara or kaya hindi ako makalabas? Wala naman kaming cases, wala naman kaming ano. Well, kasi nga masyadong top. Kaya nga, ang situation dapat niyan yung local government. O ganito gagawin namin, hindi kami magpapapasok outside of our area. Yeah. Hindi rin kami magpapalabas out of our area. Yep. Pero wag niyong i-lockdown yung area namin. Solve yung problema, di ba? Pwede kaming lumabas when we have to. And then kung magka-case kami, then papasok kami sa loob. Pwede ka naman, mas matalino ka pa, di ba? Naisip mo nga. Hindi naman. Sinasabi ko lang. Malamang may reason din bakit hindi ma-execute or something. Alam mo yun? Kasi minsan, kung isipin mo rin, lalo ngayon sa situation ng society nga natin ngayon. Kung Southwest lang yung ila-lockdown mo, sa tingin mo ano yung sentiment ng mga taga Southwest? Parang sila lang yung tina-target mo. Ayan. Di ba? Kasama rin yun. Maganda yung sinabi mo na yan kasi natatandaan mo yung nung dati about ni lockdown yung Southwest, di ba? Parang nag-alsa yung
yung mga PM nila doon na parang sinisingle out sila. Parang ako ano naman pa yun, parang mga leaders pa nila yun, ha? oo nga, Diba? hindi, ang sa akin naman So, parang tapos parang sumisigaw sila na medyo parang racism. Narinig mo yung balita na yun? Parang Well, ako naman nung pinapakinggan ko yun parang sabi ko, numbers league game lang, di ba? Pag pinakamarami kayong infection, then siguro kailangan kayong tutukan kasi hindi nyo makontrol yung tao nyo eh. Di ba? yun yung problema ngayon eh. Marami ka ring mga social issues, injustice na kailangan mong i-navigate pagdating sa mga ganyan bagay. Landmine eh. No? So, kaya nga eh. So, para sa akin, hindi pwedeng lahat tayo we know better. Parang, I think, masyado na tayong naging ganong klase ng society dahil may internet tayo at may mobile phones tayo in hand and kaya natin mag-research ng sarili natin. I think mas ang nawala na ngayon is how do we pull in the same direction, which is hindi talaga nang nangyayari. Ako, being the pessimist that I am, parang feeling ko hindi mangyayaring everyone 100% is pulling in the same direction eh. I think masaya na ako sa Majority at least. Eh ngayon sabog-sabog eh. Parang karamihan, talagang portion ng population is this way, the other portion that way. Alam mo yun? And then so many different ways na hindi talaga mag-work. Kahit kung ikaw yung nasa government, I think personally, hindi talaga mag-work yun. So, meron pa akong isang gustong i-discuss sana this afternoon eh. Gusto kong kunin yung pananaw mo rito eh. Vaccinations. Ipakilang ka na ba? Nakailang ka na? Isa pa lang ako. Sa 24 yung second ko. Okay. Ako September 1 kami ni Pat. Second vaccine na kami. 2 of 100. Tapos i-hook yata nila sa Saan? Sa New South Wales apps yata yun yung vaccine history. Oo nga eh. Dapat naman talaga eh. Parang wala masyadong... Anyways, ang tanong ko is this about vaccination. Marami ngayon yung about conversation about yung mga tao na pumapasok sa mga opisina na nire-require to vaccinate. Tapos, hindi lang dito sa Australia, pati overseas, ang nagiging issue ngayon is yung mga tao na they prefer not to be vaccinated. Parang pinapamili nila, it's either pumasok ka or mag-vaccinate ka. Ano naman ang mo doon? Stand mo doon sa part na yun? Well, again, ayan na naman yung social na kailangan mong i-navigate eh. May mga taong anti-vaxxer. Parang, do you respect their opinion or alam mo yun? Sa akin kung ako, well, that's the rule. Kung hindi ka fully vaccinated, bakit ka magpapagala-gala? It's for your own safety and people around you as well. 'Di ba? So why risk that? Pero alam ko na ang argument ng mga yan is it's my choice, it's my freedom, and alam mo 'yon, I'll do what I want. Parang gano'n. So alam ko na ganun yung magiging argument ng mga ganung tipong tao. Pero para sa akin, no. Sa akin, I'll take the other yung other hindi totally na parang my body, my freedom. Hindi rin ako dun eh. Parang weirdohan din ako sa ganung klaseng concept. Kasi ganun din naman ang ginagamit ng mga konsepto ng parang gustong yung abortion, pro-abortion eh. My body, my choice. Parang ganun. So, hindi ko tinatanggap yung argument din na yon. Pero, ang sa akin is, I think, ang nangyayari ngayon, nagiging parang morality vote, nagiging morality oriented yung about vaccination. Parang kapag hindi ka nagpa-vaccinate, parang masama kang tao eh. Parang yun yung sa tingin kong nangyayari ngayon. Kung ako ang tatanungin, you go back to the purpose of doing it. So, if I was if I had a company and pag sinabi ko sa tao, oh guys, meron tayong libreng vaccination, can we just try natin magpa-vaccinate, it'll be good for you. So, parang ang nangyari is, kunyari, may mga ibang tao, for example, na ayaw, di ba? Ang sa akin lang is, okay, if you don't wanna get vaccinated, pero every week you have to get tested. Kasi yun yung purpose ng vaccination. Ang purpose ng vaccination is
para hindi ka magkasakit. Kasi kapag nagkasakit ka na nagkasakit or may potentially mahawa mo ibang tao, then potentially yung business would suffer, di ba? Parang ganun para sa hindi akin. ka rin carrier. Para hindi ka rin carrier. Kasi kung hindi ko sinasabing porke na vaccinate ka, hindi ka na carrier. Pero the chances are higher kung hindi ka vaccinated. So why would you risk that? Pero murky din sa akin yung ano na yan yung part na yan Parang hindi rin naman nila sinasabi na when you had 2 or 3, 3 shots, 3 jabs, nalo-lower yung wala naman meron bang nagsasabi na nalo-lower and ano yung number ng lowered? Nalo-lower yung chance kasi nga ini-infect ka, binibigyan ka ng antibodies to fight it Yes. Yun nga yung point nun di ba? So it goes lower. Hindi yun walang effect. Well, sa'yo, it is good for you. The vaccination is actually good for you. Ang point ko is, it's being a morality thing na parang mag-vaccinate ka para sa akin. Parang para sa akin, parang hindi naman para sa ibang tao, para sa iyo yun So, kunyari pumunta ako, gumulong-gulong ako sa park na maraming COVID na kung ano-anong particles. Okay? Para kung vaccinated ako ng may booster pa ako and everything, siguro, there's a big chance na parang pwede kong makontract yun, pero hindi ako ganun kalala, di ba? Pero yung nasa damit ko, yung everything nasa kamay ko, I can still pass it on to someone. I think it's the same amount of potency. Kasi kunyari, Delta, potent ang Delta, talaga mataas ang load ng viral load ng Delta, di ba? So, meron pa nga na parang, kaya nga nila lilinis yung mga surface, kaya nila lilinis yung mga Kasi, kahit na hindi ka naaapektuhan ng virus, carrier ka pa din yung balat mo, yung damit mo, yung bahing mo, 'di ba? Well, pag sinabi mong bahing mo, kasi yun yung nag-harbor ka ng virus sa katawan mo. Kung outside ng katawan mo, ibang usapan yun kasi syempre may lifespan yan outside of the body. 'Di ba? So, I think yung argument mo yun is it's not gonna work kasi hindi naman mabubuhay ng matagal outside of the body yun Kaya ang point ng vaccination is so you don't harbor it. Hindi mo bit-bit yung virus. Yes, hindi mo bit-bit kasi hindi dumidikit sa'yo ng Pero and hindi siya morality. Sa akin, para hindi siya issue ng morality. It's facts and science. Yan yung palagi na lang nagiging issue is ano bang yung argument against science and facts Parang minsan ini-ignore natin yun I think kapag ang conversation nyo is napupunta na sa ano ang tamang gawin, morality yun Parang about values na yun and morality. So why diba? did you vaccinate? Which is hindi. Sa akin, I wanna get out of Australia. Gusto kong umalis. It has nothing to do with other people. It's for me. Yeah, pero yung stance mo is what? Against vaccination. Kasi kung talagang strong stance mo is na parang wala lang siya, it's against your morality, would you vaccinate? Ang sa akin, number 1, it should not be a morality vote. Morality positioning. Dapat wala kang karapatan para sabihin sa ibang tao na parang, hindi ka vaccinated, sama kang tao. I think that's the wrong stance to take. Ang sa akin is, it's your choice. Kasi sinabi na nga I'm also looking at the science part as well, di ba? Ang science is, it's actually, when you vaccinate, it's actually for you. It's not really for, for some other people. Pero yung argument mo kasi is, it's your choice and if you choose not to, then face the consequences. Hindi pwedeng hindi mo i-face yung consequence ng hindi ka pag nag-vaccinate Kung hindi ka makapasok ng opisina at kung hindi ka makalabas ng bahay mo dahil hindi ka vaccinated, that's the consequence of it. Hindi naman pinilit na magpa-vaccinate ka Actually, ang consequence niyan is death Di ba? The risk of yun death. Nga. Well, but that's the point. Ngayon, hindi naman sinasabi na magpa-vaccinate ka or pino-force na magpa-vaccinate ka Ang sinasabi is if you're not vaccinated, then ganito yung mangyayari. That's a different angle. That's a different discussion. Iba yun. Hindi naman sinabi natin, you have to or else ganito. Pero, yun na nga yung pinag-uusapan natin dati. You have to vaccinate or else. Yun nandun na tayo sa point na yun ngayon Yun yung, I think yun yung hinihindian ko Na parang may choice ka pa rin Well, anong may choice ka
It's either magpa-vaccinate ka or not or else. Talagang ganun yun. Meron talagang consequence. Ang parang sinasabi mo ba is walang or else? Hindi, ang sinasabi ko is, hindi, may or else. Ang or else nga, sabi ko na nga, ang pinaka highest level ng or else is you die eh. Now, Yeah. if you don't want to do it, 'di ba? Then from a standpoint ng company, siguro just get tested. That is the bottom line because I mean, I don't want my other employees to be getting infected. Choice din ng company to say na hindi kita papapasukin kung hindi ka vaccinated eh. Yun That's nga their yung choice. Choice din nila yun eh, 'di ba? So Parang which mali choice which choice do you give weight to? That's how para choices sa akin, work. Hindi, pero parang yun nga yung sinasabi ko na parang mali na yun ang choice nun because Ng company? I guess so. Parang hindi mo Bakit? yun Pwede mong i-criticize yung choice na yun ng company pero ayaw mong i-criticize yung choice ng tao na ayaw magpa-vaccinate? You're criticizing that. Pero ayaw mong i-criticize yung taong hindi nagba-vaccinate. ang sinasabi ko is yung mga tao na yun, mawawalan ng trabaho yun. 'Di ba? Mawawalan ng trabaho yun. And that's not the because of company's the- fault. But that's not the company's fault. That's not the company's fault. Bakit Yung choice magiging nila hindi ka- is kasi nga ang sa akin, choice nila is to not that's their choice. It's hindi two nga choices, Oh, Jones. okay, sige. Dalawang choice choice nila yun. 'yon. Okay, choice nila 'yon. Pero ang tanong doon is that a valid thing na ibigay mo yung power na ganun sa company? Because I think that is hindi yun tama. I mean, from a law, natatandaan mo ba dati nung unang lumabas ang HIV at AIDS? Na ganyan na mga lawsuit ng mga tao na parang ganon, ini-alienate ka because you are, you have choices din naman yun eh. Hindi naman lahat, pero some of it Getting is choice, infected diba? by it's the result of a choice. Hindi mo naman pinili na maging infected ka ng HIV but your actions led you to that. Pero yung choice mo, yung sa corona, yung choice mo is parang, ayoko munang magpa-vaccine. Ayaw mo magpa-vaccinate. Yeah. Well then, ang choice ng company is hindi ka namin pwedeng papasukin kung hindi ka vaccinated. So it's between those two choices, Joms. That's all I'm saying. Sige. That's all I'm saying. Hindi mo pwedeng sabihing mali yung isang choice over the other. Yun lang yung pina-point out ko. Hindi mo pwedeng sabihing mali yung isa and then i-champion mo yung choice ng isa. I think ang argument ko is I think it's unlawful for you to do it. So to be honest, it shouldn't be a choice for you to do it. Kunyari ito, from a vaccination. Oh, sige. Mag-compare tayo ng dalawang argument natin. Ha? Sinasabi mo kasi choice per choice eh. O ito, decision per decision. For example, ikaw, unlawful ba na hindi ka magpa-vaccinate? Hindi. Hindi naman, di ba? Choice naman yan eh, di ba? Sa kumpanya, kapag mayroong isang tao na ayaw magpa-vaccinate, biglang lawful But gawin? it's your choice how you run your company. Yes, pero yun nga yung Kasama ba yun sa employee protection? Kasama ba yun sa law ng employee protection? If not, I have the choice to make that rule as a company owner. Kaya nga, sige. Alright. As long as it's not unlawful, then it's not wrong. Naiintindihan ko yung part na parang sinasabi mo na is it to protect the other employees? Okay? Kaya ako sinasabing Hindi ko nga dinadaan down to that level eh. Ang sinasabi ko lang is if it's not unlawful na i-require ko ang mga employee ko na magpa-vaccinate, why would you criticize that choice? Kasi yun yung gusto as a company owner, that's my decision. Pero that's my choice. When did that actually happen na parang biglang merong kang kailangang gawin medically para Hindi mo naman alam na, ngayon. And it's not illegal and it's not unlawful. So why can't you make that choice? Yeah, I think that is my argument. I think it's illegal. Kung ikaw yung it's not. Kung ikaw yung employee, why not resign and find a different job na pwede kang payagan? Wala akong problema doon sa argument na yon. And that's the consequence of that action. It's all about choices. It's all about choices. Tama naman yun eh. Kasi kunyari, kung ipipilit naman nila na ganyan, as an employee, hanap ka na lang ng iba. Wala naman ako, yun, I think that is an argument na we both agree.
Ang sa akin kung lang is, mag-alisan yung employee dun ang sa hindi company ko- na yon because of that choice, then that's the consequence that they have to face. All I'm saying is, this is all about choices, Joms. Hindi mo pwedeng i-criticize yung choice ng isa over the other. I'm not really criticizing yung choice nila to do it. My question is it lawful to do it? Yun lang naman ang sa akin because you are trying to require someone, kunyari, wala ka naman, you're not in the health profession, hindi ka naman nagsiserve ng pagkain, kasi I can understand yung parts na yun. Na parang, you have to do that. Yeah, maraming rule ng mga company na hindi naman necessary, Jones, pero they have it. Alam natin pareho yan. Marami tayong company na napasukan. Marami ring mga weird na rules sa mga company na minsan sa middle management ang nagde-decide, hindi naman upper management. Maraming klase ng mga ganyan, pero hindi sila illegal and wala kang choice. 'Di ba? It's either mag-resign ka or not. All I'm saying is that's their choice. And then kung bumagsak yung company nila because of that choice, then that's the consequence. Sa akin, ang point of view, I shouldn't be a morality thing. Vaccine should not be a morality thing. It shouldn't be imposed. It should be explained. Or it should be parang, if you're a company and you figured out na parang, instead of doing that, okay, kung ayaw mo pa-vaccine, these are your other options. If you can't go to office ng ganto ka, you cannot hindi ka kasama sa mga team activities, I don't know, or hindi ka, every week you have to get tested. Yun yung pinaka-issue ko Parang it shouldn't be vaccine or nothing. I think masyado ka lang nagpo-focus doon sa idea ng vaccine. If you have to get tested all the time, the company is forcing you to do something as well. It's the same as trying to get you vaccinated. Yeah, but tested... It's the same thing. Yes, the same thing. It's not the same thing. The vaccine is irreversible ang vaccine. Kahit na. Irreversible ang vaccine. Yung test nila, tinutusok mo na sa tenga, sa ilong mo. We're not talking about kung vaccine or not. Ang sinasabi ko is yung rule ng company or yung choice ng company to have those specific rules. Regardless if it's vaccination or for you to get tested, it doesn't matter. That's their rule, that's their choice, that's their company. Yun yung pino-point out ko. Hindi natin sila pwedeng criticize na or hindi mo pwedeng sabihin na morality thing or is it legal or hindi dapat ganito. You are criticizing them. Kung ganun yung ginagawa nila, kinikriticize mo yung actions ng company. Which is hindi mo makokontrol. And it's up to them. Yeah, so you're going to do the same argument kasi sinabi mo, using your same argument, then I can't criticize people na ayaw nila magpa-vaccinate. No, you don't have to agree. Hindi mo kailangan mag-agree. Kaya nga, ganun din yung, parang both goes both ways yung argument mo na yun na so, yung mga, kaya nga, I think ang point of conversation natin is this, diba? I don't agree When on we both. started, Yun yung sinasabi ko. Kung ayaw mo magpa-vaccinate, I don't agree with that. Kung sinabi ng company na hindi ka pwedeng pumasok dahil hindi ka vaccinate, I don't 100% agree with that. All I'm saying is, yun nga, hindi mo pwedeng i-criticize one over the other. I'm not saying hindi ka pwede mag-isip na mali sila or na ganito hindi, sila. kinikriticize lang natin kasi pinag-uusapan nga natin yung I mean, to be honest, I don't care about 95% of the companies what they do, di ba? Pero ang point ko lang is, we're having conversation kasi nga at the moment, yan ang nagiging issue ngayon nagiging parang moralidad ng tama versus mali. Parang palaging ganun. Tapos nung everything is about that. Parang everything is about parang yes or no. Kung yes ka, dapat, 'di ba? Parang ganoon. Like for example, yung about gay marriage for example, in past 3 weeks, yung past years, 'di ba? Parang kapag nag-no ka doon, parang masama kang tao. Parang ganito nangyayari ngayon dito sa vaccine Parang pag hindi ka nagpa-vaccine, masama kang tao. So yun lang yung conversation natin na which is not new. Nag-cite ka nga ng example, it's not new. Nag-cite ka nga ng example about gay marriage. Kasi nga everything is parang feeling ko nagiging vote of morality, which is not supposed to be. I don't think dapat it's morality thing. Parang lang talaga, extreme left or extreme right. Parang napag-usapan na natin to Parang yung stance ng tao is always on the extreme left or on the extreme right. Hindi ka na pwedeng maging centered. Ang problema is
nababawasan na yung mga centered. Kaya siguro ganun yung perception mo na extreme left, extreme right. Extreme right. Yeah. Ayun. Anyways, napaka serious itong usap natin ngayon. Parang Diyos ko! Yan resulta ng lockdown yan eh. Lockdown. Hindi, pero I guess yun nga eh. I mean, I think napag-usapan na rin naman natin to before eh. Parang you don't have to agree on all points and hindi naman kailangan may manalo palagi. Yun nga, hopefully we figure this out bago tayo magpatayan lahat. ang sa akin, ang nangyari na sa akin kasi ngayon, parang ang thought process ko is ignore mo na lang karamihan ng if it's not in my immediate vicinity, if it's not directly gonna affect my family or yung mga close na tao sa akin, parang with the way society is going, parang maano ka lang eh, mamumuti buhok mo pag masyado mong pinag-iintindi yung mga nangyayari dyan sa paligid mo. Alam mo yun? Parang ganun, medyo naging ganun yung stance ko recently. Parang Pero alam mo yun, mahirap din naman yan kasi hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka directly, baka hindi ka directly ngayon, pero yung mga anak natin in the future, di ba? Alam mo yun? Yeah. Alam ko naman. Kaya lang, ang sinasabi ko lang is, parang, as it is right now, wala, parang, sabi mo nga, sobrang daming extreme left, sobrang daming extreme right. Hindi ka pwedeng mag-post ng something na medyo gitna. Parang, alam mo yun? Parang maano ka agad. Makikriticize ka. So, parang, yun nga yung sinasabi ko na meron tayong vocal majority and vocal minority and exhausted majority. Parang karamihan siguro parang wala na lang pakialam. Unless it's in their immediate vicinity, kung ano man yung issue na yun. October yata, may plan na, di ba na October na babalik na yung mga school? Last term ng school. Marami nang i-restart ng mga ito pa nga eh. Alam ko, kailangan din yung mga bata ngayon for vaccination na rin, di ba? Yata, parang sinasabi nila. So sa amin, medyo meron kami hesitation kasi alam mo na may history ni Sophia, di ba, sa dugo. So, nasabi ko kay Pat, parang yun ang kailangan namin, we have to talk to yung mga oncologists and all the stuff. Tapos, we see how we go. Pero, blood-related pa naman yung mga side effect. Mahirap eh. Baka, parang damn if you do, damn if you don't eh. Well, yan yung nasa immediate vicinity mo pag nangyari yun, which is oo nga eh. Mayroon din kaming opisina pinapatakbo. Everything is parang related, so mahirap. So yeah, so I guess yun lang siguro yung pwede nating this afternoon. And hopefully yun nga sinasabi ko, hopefully matapos at nang makapunta naman, medyo matagal-tagal naman sa park, hindi 1 oras lang. Or makapag-record naman tayo ng episode na nasa 1 kwarto tayo. Oo nga eh. So, yung mga nakikinig sa amin ng mga 3 piraso, salamat. Wala na yata eh. Isa na lang yata eh. Wala, iniwan na tayo. Nag-iisang nakikinig. Hi! Kung meron pa kayong gustong mga topics na gusto namin pag-usapan namin ni Badong, sabihin nyo lang sa amin para anyways, maraming salamat sa lahat ng yung sa 3 piraso nakikinig and nakitambay till the next, to the next episode. Salamat. Next week ulit.